Huwag ninyong saktan ang mga daga. Bulag ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Sino ang nagpahintulot sa iyo na saktan ang kapatid kong babae? Ano ang ginagawa niyo? Kahit hindi ko alam kung bakit. Tinutulungan ni Zhao Zhao ang mga maliliit na daga, pero kung nag-expect ka ng paghingi ng tawad mula kay Zhao Zhao, panaginip lang yan. Ano ang akala ninyo sa aking paalan? Tawagin ninyo ang inyong mga magulang dito. Gusto kong makita kung paano nila kayo pahihirapan. Lahat ng nag-aral dito, nagtatago ng totoong pagkatao. Nangangahas kang tawagin ang emperador? Masyado kang matapang. Siyempre, tatawagin natin ang mga magulang nila. Nangangahas silang manapak ng tao mula sa hukuman ng Hao. Paumanhin, Erje, Lauje. Nagkagulo si Zhao Zhao. Huwag kang matakot, Zhao Zhao, nandito ang kuya mo. Walang mang-api sa iyo. Yao saan galing ang mga galos mo sa mukha? Kasalanan ng masamang batang yon. Nagpalabas siyang daga para takutin ako. At pinasugatan pa niya si kuya. Parang nakita ko na ang batang ito dati. Kapag natalo, magsusumbong. Kayo naman ang unang nanapak. Nasaan ang mga magulang ninyo? Hindi mo karapat-dapat makita sila. Ang tatay ko ay ang prinsipe ng estado. Kung hindi kayo ng una, si Yao Yao, ay hindi kailanman mang-api. Ang prinsipe ng Zongyong Hao, ang lalaking nagtapon sa ina ni Zhao Zhao. Mabuhay ang Prinsipe Regent. Tatay. Ang anak ko, hindi mo pwedeng husgahan, Prinsipe Su. Anak ninyo siya, pero alam ko, hindi pa kayo nag-asawa, Prinsipe Regent. Paano kayo nagkaroon ng anak? Ano? Kung nag-asawa ako o hindi, kung may kinuha akong babae o hindi, kung kanino ako natulog. Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ano ang ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo na peke ang anak ko. At sinasadya kong buluhin ka, tama ba? Ako. Humingi ka ng tawad sa anak ko. Kasalanan ko, hindi ko tinuruan na maayos ang anak ko. At ikaw, Sujon, matanda ka na, ikaw pa ang nanguna. Mag-sorry ka na sa prinsesa. Mali ako, Muyao, hindi dapat ako nanapak sa prinsesa. Mali ako, Sugwan, hindi ko siya nakilala. Pakiusap, patawarin mo kami, prinsesa. Kung maulit pa ito, ako na ang magdidisiplina sa kanila. Parang may pagkakahawig ang batang ito sa babaeng iyon. Baka ang dinadala noon ng babaeng iyon ay anak ng Prinsipe Regent? Zhao Zhao, nakita mo na ba ang prinsipe Su na ito dati? Hindi ko pa siya nakikita, tatay. Bakit mo na itanong? Mukhang matagal nang pinalayas sina Zhao Zhao at ang kanyang ina mula sa Zongyong Hao Mansion. Mas mabuti pang hindi mo siya nakita, mga taong tulad niya. Mas mabuti na huwag makisalamuha si Zhao Zhao sa kanya. Opo, susundin ko ang lahat ng sasabihin ni Papa. Mabuti. Tito, ang galing namin, di ba? Naipagtanggol namin ngayon sa Zhao Zhao. Banso. Bunso, may masamang balita mula sa palasyo. Lumala na naman ang lason sa katawan ng prinsip. Zhao Zhao, umuwi muna kayo ni King Mei. Pupunta muna ako sa palasyo. Psych. Prinsesa, umuwi na tayo. Ang lason na iyon ay galing sa West Rome. Ang mga doktor sa palasyo ay napakatanga, nasa palasyo lang ang lunas. Ibon, gusto mo bang sumama sa akin para iligtas ang prinsipe? Prinsesa, kausap mo ba ang ibon? Sige, sasama ako. Hindi kaya nila ako ikulong. Hindi, sisiguraduhin ni Zhao Zhao na protektado ka. Tulungan mo na siya, malaking kabutihan ang pagliligtas ng buhay. Prinsesa, paano makakaintindi ng salita ng tao ang ibon? Ibon, lumapag ka sa kamay ko. Prinsesa, dahan-dahan lang, dahan-dahan. Papa, hintayin mo ako. Zhao Zhao, bakit ka nandito? Alam ko kung nasaan ang lunas para sa lason ni Kuya Prinsipe. Dalhin mo agad si Zhao Zhao sa palasyo. Iyon din ba ang sinabi sa'yo ng ibon? Ang sakit, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Anak ko, sino ang naglason sa iyo? Ang lason na ito ay hindi ko pa naririnig. Lalong lumala ang pagkalason ng prinsip ngayon. Hindi na epektibo ang mga dating paraan. Kung malalaman lang kung anong uri ng lason ito. May paraan pa ako. Dumating na ang Prinsipe Regent.
Nakita ko ang ganitong lason noong nasa Westrong ako, tinatawag itong Devouring Heart Mandala. Bonso, paano mo nalaman? Bakit ngayon mo lang nasabi? Ang pinagmulan ng lason na ito. Ngayon ko lang din nalaman. Sa simula ay hindi halata ang sintomas ng Devouring Heart Mandala, ngayon ko lang. Nakita ang berdeng marka sa kanyang mukha kaya naalala ko. Ano ang lunas? Sa lupa sa kanluran ng hardin, may halamang snow lotus na makakalunas sa kanya. Nakita ko yon nang pumunta ako roon para maglibang. Alam ko kung nasaan ang antidote. Samahan ko kayo. Paano nalaman ni Zhao Zhao ang antidote? Ito ay lason mula sa Kanluraning Rong. Baka ang ina ng munting prinsesa ay taga Kanluraning Rong. Kapatid na hari, ang ina ni Zhao Zhao ay hindi taga-kanluraning Rong. Nasa bilid ng kamatayan si Henger. Maniwala kayo kay Zhao Zhao. Sumama kayo kay Zhao Zhao para hanapin. Opo. Walang snow lotus dito. Batang maliit, saan mo narinig yan? Meron snow lotus. Ibon, naalala mo pa ba kung nasaan? Kakaiba, nasaan ang snow lotus? Dito ako lumipad ilang araw lang ang nakalipas. Meron pa naman noon. Napakatagal na nating naghahanap dito. Delikado na ang buhay ng prinsip. Hindi dapat tayo naniwala sa batang ito. Sinasayang lang natin ang oras. Umuwi na tayo. Kapag hindi na iligtas ang prinsip, mawawalan tayo ng buhay. Nga, bilisan natin. Nakakaabala talaga. Mga magagamot sandali. Huwag kayong umalis. Makakahanap ako ng snow lotus. Ay, dito talaga tumutubo ang snow lotus. Pero kinain lang ng isang tao. Tumakbo palihim papunta sa malamig na palasyo. Tatay, may kumuhang snow lotus. Tumakbo papunta sa malamig na palasyo. Kailangan nating mabawi ang snow lotus. Ano? Hintayin mo ako dito, Zhao Zhao. Ha, ang batang ito ay nakakaintindi na sinasabi ko. Hinto. Ikaw ang tagapangasiwa ng prinsipe. Ama. Ina. Pasensya na, anak. Hindi ko kayo naalagaan. Mga walang kwentang manggagamot. Kapag hindi ninyo nailigtas ang prinsip, papatayin ko kayo at ang inyong pamilya. Nakita ko na ang snow lotus. Nakita na. Swerteng-swerte ang prinsesa. Nahanap mo talaga. Gagawa na ako ng gamot. Salamat sa prinsesa. Iniligtas mo ang aming buhay. Mabuti. Siya ang naglason sa prinsipe. Pinaghihinalaan ko. Siya ay espiya ng Kanluraning Rong. Naunahan pa niya tayo. Ninakaw ang Snow Lotus. Gusto niyang patayin ang prinsipe. Gustong-gusto na ng Kanluraning Rong na mamatay. Nakaabot na ang kamay nila sa loob ng palasyo ng dakilang Sheng. Hinayaan ninyong saktan ang aking prinsip. Ang kirong ay kulang sa trigong nakalipas. Mula ngayon, hindi na magbibenta ang dasheng sa sirong ng kahit isang butil ng trigong nakalipas. Opo. Ama, ina, pakiramdam ko ay mas mabuti na. Mabuti naman. Zhao, ikaw ang may gawa nito. Anuman ang gusto mong gantimpala, ipagkakaloob ko. Kahit na gusto mong maging prinsesa ko, papayagan kita. Salamat, tiyuhin. Wala akong gustong gantimpala. Basta ang pamilya natin ay ligtas at mapayapa palagi. Huli na ang oras. Uwi muna kami ni Zhao Zhao upang magpahinga. Masamang kuya, puro pag-agaw lang sa anak ko ang alam mo. Zhao Zhao, uwi na tayo.
Ano ba, nagkaroon lang ng anak na babae na ang ganda, matalino, at mabait, kaya ko rin naman. Nakagising ka na rin, halos umiyak na ang tatay mo. Aliwin mo na siya. Bakit kailangan umiyak si tatay? Dahil yung masamang ministro na malapad ang balikat, payat ang baywang, at napakagwapo. Si Jiang Zijiao. Iba ang relasyon niya sa tatay mo. Anong karapatan ni Jiang Zizu na magpakamatay? Sa akin galing ang buhay niya. Kung hindi ko pinapayagan, wala siyang karapatang mamatay. Pahinahon po ninyo, buti na lang nailigtas ni Minister Jiang. Umalis ka. Prinsesa, umuwi muna kayo, galit na galit pa po ang prinsip. Bakit ganun kalaki ang galit ni tatay? Ang pangalawang puno ng Dali Temple, si Jiang Zizao, ay matalik na kaibigan ng prinsip. Kaninang umaga, nakitang muli ng katulong na nagpakamatay siya sa kanyang silid. Bakit siya nagpakamatay? Gaya bang ginawa ni nanay? Sana di na lang ako nagsalita, tapos na lahat ng gawain. Tatay, huwag ka na magalit, okay lang? Kakantahan kita, tatay. Zhao Zhao, okay lang ako. Pero kung gusto mong kantahan ako, Zhao Zhao. Siyempre gusto kong makinig. Putulin ang kawayan, dugtungan ang kawayan, ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Putulin ang kawayan, dugtungan ang kawayan, ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Saan galing ang napakaraming hayop? Ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Putulin ang kawayan, ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Ano ito? Putulin ang kawayan, dugtungan ang kawayan, ihagis ang lupa, habulin ang hayop. Awit ni Zhao Zhao. Zhao Zhao. Magaling ka kumanta, pero tama na. Huing Mi. Baka pangit kumanta si Zhao Zhao? Kaya pinalayas siya ni tatay. Ang pag-awit ng batang prinsesa, nakakapanggulo. Dumami tuloy ang hayop. Akala mo'y may kalamidad sa palasyo. Prinsesa, hindi ka pababayaan ni Prinsip. Si Prinsep, sinabi niyang napapagod ka sa pag-awit, kaya pinasundo ka. Para kumain at mag-enjoy. Sila ang laging nananakit kay ina. Kaya nagpakamatay si ina. Anong nangyari sa iyo, batang prinsesa? Hindi pa pwedeng mamatay si Zhao Zhao. Ipaghihiganti pa ni Zhao Zhao si ina. Hala, prinsesa, anong nangyari? Hintayin mo ako. Anong tinitingnan mo, pinsan? Nakamali lang. Yung pinagawa ko sa iyo. Tapos na ba? Huwag kang mag-alala, pinsan. Ikaw na ang asawa ng prinsip. Patay na yon. Yung sumira sa kanyang puri. Baka isang pulubi lang yon. Anong ikakabahala mo? Tapos na. Papasukin kita. Sa kagawaran ng pananalapi. Pinsan, ayusin ko na. Prinsesa, nasaan ka? Prinsesa. Hindi, kailangan kong sabihin kay Prinsip. Para maghanap tayo ng sama-sama. Siya yon. Hulihin. Anong gagawin mo? Siyempre, dadalhin kita. Kakagatin mo ako? Sino ka? Huwag kang makialam. Galit kami. Mga tauhan ni Ji Shenking. Nanghahamon kayo?
Ayu, Bagbugin. Ako ang Assistant Minister ng Dali Temple. Kung may lakas loob, papuntahin mo rito ang mga taga-Shen. Opo, Ginu. Ara na. Batang babae, tumakas na ang masasama. Hindi ka ba alis? Ako. Parang pamilyar siya sa isang tao. Dalhin muna natin sa bahay. Sige. Prinsep, Nahanap na ba? nawala ang batang prinsesa sa timog ng Zhuge-Road. May dumaan nang nawala siya. Hinahanap pa rin ni King Mei, huwag kang masyadong mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para maghanap. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng anak ko? Papatayin ko siya ng walang buong katawan. Ang magkapatid na Zhang Long at Zhang Hu sa timog ng lungsod. Mga tauhan sila ni Shen King. Si Shen King ay kamag-anak ng pamilya Wen. Pamilya ni Wenshi. Wala na po ang ina ng munting prinsesa. Hindi pa rin ba nila siya tinitigilan? Magdala ng mga tauhan. Sumama kayo sa akin sa pamilya Shen para magbayad. Opo. Hindi po, Ginu. May biglang sumulpot na Assistant Minister ng Dali Temple. Assistant Minister po ng Dali Temple. Prince, bigla po kayong dumating. Hindi ko alam. Ilabas niyo sina Zhanglong at Zhang Hu para sa akin. Ako po si Zhang Hu, nakikipagkita sa inyo, Ginu. Nasaan ang munting prinsesa? Gusto ninyong mamatay? Mangahas kayong galawin ang anak ng Prince Regent? Hindi namin siya ginalaw. Dinala siya ng Assistant Minister ng Dali Temple. Hindi mahusay si Ginoong Shen sa pamahala sa kanyang mga nasasakupan 10 beses na palo. Sina Zhanglong at Zhang Hu ay may balak patayin ng prinsesa. Bugbugin hanggang mamatay. Awanin niyo po, Prince. Prince. Awanin niyo po, Prince. Bagbugin ng malakas. Bakit siya napakaswerte, naging prinsesa? Buti na lang may tao ang aming pamilyang Wen sa harem na makakapag-ayos sa kanya. Masarap. Ang butong binigay ng malaking traidor ay napakasarap. Buti na lang iniligtas ka na malaking traidor. Narinig ko ang balita mula sa mga kapatid, agad akong dumating. Malaking traidor ba ang nagligtas sa akin? Hindi naman siya mukhang masamang tao. Bakit siya tinatawag na malaking traidor? Dahil sa pagpatay 3 taon na ang nakalilipas. Pinatay ni Mang Zhang ang kapitbahay, ang 4 na taong gulang na babaeng si Wang Xiaohua. Pero sinabi ng malaking traidor na hindi si Mang Zhang ang tunay na salarin. Labis na nagdalamhati ang ina ni Wang Xiaohua at nagpakamatay pa sa harap ng haligi sa bulwagan. Nabitay din si Mang Zhang pagkatapos. Tapos na ang kaso. Pero dahil pinatay niya ang ina ni Wang Xiaohua, kaya iniisip ng mga tao na siya ay malaking traidor. Hindi makilala ang mabuti at masama. Kung hindi si Mang Zhang ang salarin, sino kaya ang salarin? May anak na lalaki si Mang Zhang na nagngangalang Zhang yun. Hindi naman siguro ang kanyang 6 na taong gulang na anak ang pumatay? Aso, marami ka bang kaibigang aso? Pwede mo ba akong tulungang maghanap ng ebidensya? Baka naman kasi, na siya'y inosente talaga. Gusto mo siyang tulungan? Iniligtas ako ni Tito Ganda, hindi ko siya pwedeng kalimutan. Aso, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng balita? Ama ka. Utang na loob ay bayaran, galit ay gantihan. Tutulungan kita, hahanap ako ng balita. Malamang magigising na yung bata. Jen Saizao. Nasaan ang anak kong babae? Aha, nung una kong makita yung bata. Napansin ko agad, pareho sila na mukha. Ang landi mo naman, Prince Regent. Hindi ka pa nag-asawa. Ang laki-laki na ng anak mo. Tigilan mo yan, bilisan mo. Papa, Zhao Zhao. Huwag ka nang magpanggap ulit, baka may mangyari sa'yo. Paano ka tatakbo sa liit-liit mo? Mabuhay po, Prince Regent. Ginoong Shaoqing, Ginu. Yung pumatay sa kaso ni Zhang Butcher, 3 taon na ang nakalipas. Bumalik na naman. Alam ko na may ibang salarin noon. Anong nangyari? May nagreklamo ngayon, may bata sa labas ng lungsod na pinatay. Nandoon kami sa lugar ng krimen. At nakita namin, pareho ang paan at bakas na pagpatay. Sa kaso ni Zhang Butcher, 3 taon na ang nakalipas.
At sa lugar ng krimen, may nakita kaming kusilyong panghiwa ng buto. Kung pinaniwalaan ka noon ng mga yon, at hinayaan kang ipagpatuloy ang investigasyon para mahuli ang salarin, hindi sana nangyari ito sa bata sa labas ng lungsod. Tito Ganda, naniniwala ako sa'yo, Zhao. Makakahuli tayo ngayon ng tunay na salarin. Para maghiganti para sa 2 batang namatay. Kung hindi ko siya mahuli, hindi na ako mag-asawa habang buhay. Papa, isama mo ako, Zhao. Hindi pwede. Hindi bagay sa bata ang lugar ng krimen. At saka, baka nandoon pa rin ang salarin sa paligid. Baka ikaw ang pag-initan niya. Pwede kang maglagay ng mga tao para bantayan ako, Papa. Marami akong kaibigang hayop, si Zhao. Baka makatulong pa ako sa'yo na makahanap ng clue, Papa. Sige, pero huwag ka nang magpanggap. Kapag may nangyari sa'yo, gawin mo ito. Kumanta ka. Ha? Umalis na kayong lahat. Nag-iimbestiga ang dalisay. Yes. Opo. Mapanganib, prinsesa. Bumaba ka na. Paano ko malalaman ang nangyari? May pinatay talaga. Mukhang masama yung bata. Araw-araw nandito siya. Akala ko na humaling siya kay Xiao Kui. Pero buhay pala ang gusto niya. Kunaho, matalino ka. Sino ang masama? Siyempre alam ko. Anak ni Mang Zhang ang maglalako. 7 araw na ang nakalipas. Araw-araw siyang nandito. Sabi ng asong dilaw. Zhang Yun, anak ni Mang Zhang. 6 taong gulang lang siya, 3 taon na ang nakalipas. 9 na taong gulang pa lang siya ngayon. Siyang tunay bang pumatay? Nang pinatay niya. Nakita mo ba? Ah, hindi. Pero sigurado ako, siya yun. Kung hindi, bakit niya binabantayan ang bata? Pero, Halika na. Huwag na tumingin. Umalis na tayo. Bilisan nyo. Huwag na tumingin. Zhao. tatay. Sige, alam na ng tatay mo. Imbestigahan niyo ang anak ni Mang Zhang. May nakakita. 7 araw na ang nakalipas, nagsimula siyang lumitaw dito. Nasaan siya? Padalhan ko ng tao para tanungin. Narinig lang ni Zhao sa iba. Wala siyang nakita kung sino. Bata ba talaga ang pumatay? Ayu. Dalhin si Zhang Yun, anak ni Mang Zhang, sa dalisay. Dalhin din yung kusilyong panghiwa. Para ikumpara sa mga kutsilyo sa bahay nila Zhang. Opo, Ginu. Sayang, Zhang Yun, hindi ka pa amin. Mali po, Ginu. Pinupuntahan ko si Xiaoqi dahil gutom siya palagi. Nagdadala ako ng pagkain sa kanya. Siya sa atin niyo po. Yung kutsilyong panghiwa ng tatay mo. Nakita sa bahay ni Xiaoqi. Maliwanag ang ebidensya. Hindot ka pa. Pakawalan niyo ang anak ko. Inosente siya. Takot siyang pumatay ng baboy. Paano siya papatay ng tao? Inay. Hala, hindi ba ito si Zhang Yun na nagbigay sa akin ng buto? Imposibleng pumatay siya. Hoy, bata. Bumalik na ako mula sa investigasyon. 3 taon na ang nakalipas. Ang tunay na mamamatay tao ay hindi Zhang ang maglalako ng kaneng baboy. At hindi rin ang anak ni Zhang ang maglalako ng kaneng baboy. Ang tunay na salarin 3 taon na ang nakalipas ay ang ama ni Wang Qiaohua, si Wang Daniu. Impossible. Si Wang Daniu ang ama ni Wang Xiaohua. Paano niya papatayin si Wang Xiaohua? Si Wang Daniu ay hindi talaga ang tunay na ama ni Wang Qiaohua. 3 taon na ang nakalipas. Gusto niyang gahasain si Wang Qiaohua. Laban ng laban si Wang Qiaohua. Hanggang sa siya'y sinakal nito. Pagkatapos, isinisi niya ito ay Zhang ang maglalako ng kaneng baboy na dumating para makatid ng kanin. Si Huang, sigurado ka ba? Kung gayon, si Wang Daniu ay isang baliw. Hanggang ngayon, itinatago pa rin niya ang sandata na ginamit sa pagpatay kay Wang Qiaohua. Madalas niya itong inilalabas tuwing hating gabi para pagmasdan. Narinig ko rin na sinabi niyang ang kusilyo ay matagal nang hindi nagamit, kaya kalawang na. Hindi ko inakala na ngayon, muli niyang isinisi sa anak ni Zhang ang maglalako ng kaneng baboy. Naku, bata, napagbintangan natin ang mabuting tao. Tatay, sabihin mo agad sa magandang tiyuhin. Hindi si Zhang Yun ang salarin. Siya at ang kanyang amang si Zhang ang maglalako ng karneng baboy. Ay pawang napagbintangan lamang. Sabi ng aso, ang tunay na salarin ay si Wang Daniu. Nakatago ang sandata sa ilalim ng kanyang kama.
Totoo ba ito? Dali, iligtas si Hangyon. Kung hindi, pugutan siya ng ulo. Espesyal ang kakayahan ni Sausaw. Naiintindihan niya ang sinasabi ng mga hayop. Huwag itong ipamalita. Hangyon, ikaw ang pumatay kay Xiaoqi. Malinaw ang ebidensya. Hatulan kitang bitain agad. Ginoo, maging mapanyuri. Hindi ko talaga pinatay si Xiaoqi. Ginoo, sandali. Ibang tao ang salarin. Ayu, dalhin mo rito si Wang Danyu. Ito, impossible. Walang makakaalam na ako ang pumatay sa kanila. Paano ninyo nalaman? Ang sandata ay nakuha mula sa iyong lihim na taguan. Wang Danyu, ikaw ang pumatay kay Wang Xiaohua. At kay Xiaoqi, bukas ng tanghali, ikaw ay pugutan ng ulo. Kung papatayin ninyo ako, walang makakalunas sa lason ng dugo sa katawan ng pangalawang ministro ng Dali Temple. Walang ibang makakalunas sa lason na ito. Maliban kung palalayain ninyo ako. Ikaw, Malapit nang mamatay, nananakot ka pa. Hindi ka natatakot sa akin. Ilalagay ko ka sa kamatayan agad. mamamatay rin naman, gusto kong may kasama akong mamatay. Ang buhay ko ay mura lang. Ang batang ministro ng Dali Temple ay isang opisyal. Ang kanyang buhay ay iba't ibang. Tama ka. Opisyal ako ng gobyerno. Siyempre iba ako sa iyo. Opisyal ako ng gobyerno, kahit mamatay man. Hindi ko hahayaang mabuhay ang hayop na tulad mo. Dalhin mo na siya. Opo. Tito, Hinahangaan ko ang pagiging determinado mo. Pero para sa isang hayop, isusugal mo ang buhay mo. Ang maliit na batang babae, ng gamot na luo, sa bundok ng bayon. May puno ng diwata, baka pwede tayong humingi sa puno. tatay, samahan mo ako sa Bandok Bayon. CJ, Puno ng diwata, araw-araw kitang dinidiligan at pinapakain. Ni isang bunga, hindi mo ibinibigay sa akin. Gusto mo bang patayin ako sa galit? Lolo, ito ba ang sikat na puno ng diwata? Pero ang punong ito, ang kuripot. 5 taon ko na siyang inaalagaan, ni isang bunga, wala. Kung gusto mo ng bunga, siguradong hindi niya ibibigay. Lolo Puno, nalaso ng tito ko. Pwede bang bigyan mo siya ng isang bunga para maligtas siya? Bata, hindi niya ibibigay ang bunga. Kung ibibigay niya, tatawagin kitang Al. Bunga ng diwata. Walang utang na loob. Ang tagal kitang inalagaan. Ni isang bunga, ayaw mong ibigay. Itong bata. Nagpakyute lang, binigyan mo na. Bata. Ang mundo mismo Ricky manipis na lumang espiritu ng punomi. 1,000 taon bago nakapagbunga ng dalawa. Sa huling pagkakataon nakita ko ang lumang lalaki na ito. Siya ay nababago ng puso. Mabuti ang loob ko. Binigyan ko siya para malunasan. Naging abusado pa. Nanatili na dito. Kung gayon, ito na ba ang huling bunga mo? Bakit mo ibinibigay sa akin? Napakahalaga nito. Hindi ko ito dapat tanggapin. Kunin mo na, bata. Mula kahapon. Ramdam ko na sa katawan ko ang kakaibang pakiramdam. Maaring ako ay idol. Puno, babagsakan ka na naman ng kidla. Mabubuhay ka pa ba? Ayokong mamatay sa Lolo Puno. Mabubuhay sa Lolo Puno. Ang Lolo Shu ay nabuhay ng mahigit 1,000 taon. Hindi ko inaasahan na may mga taong malulungkot pa rin dahil sa buhay o kamatayan ko. Hindi na sayang ang huling prutas na ibinigay ko. Munting batang babae. Sino ang kinakausap mo ng pabulong-bulong? Ano ang inaarte mo mag-isa? ang anak na babae ng hari ay walang ibang kakayahan, kundi ang makaintindi ng pagsasalita ng mga hayop at halaman. Nakikinig siya sa mga hayop at halaman. May mga taong may pambihirang kakayahan pa pala sa mundo ngayon.
Kung may mga punong Diyos sa mundo, bakit wala namang mga taong pambihira? May punto ka sa sinabi mo. Sabi ni Lolo Shu, 1,000 taon bago mamunga ng 2 prutas. Upang iligtas ka, binigyan ka na ng isa. Huwag kang maging masyadong sakim sa buhay. Ilang taon ko nang inaantay na hindi namumunga. Yun pala 1,000 taon bago mamunga ng 2. Nagkamali ako sa'yo, susunod dadagdagan ko ang pataba. Sino ang nangangailangan ng pataba? Ang pangangailangan ng matandang puno ay espiritu. 5 taon niya akong pinatabaan, kaya sa loob ng 5 taon, lalong kumonti ang espiritong aking naabsorb. Lolo, ang kailangan ni Lolo Shu ay sumipsip ng espiritu, hindi ng mga maruruming bagay. Ganito, makakaapekto lang ito sa paglaki niya. Pinapasabi rin ni Lolo Shu sa iyo. Ang mga alaga mong manok, pato at isda ayaw nila ng bigas. Huwag mo nang pakainin, gusto nila ang mga bulati sa bundok. At mga insekto. Lo, ang manggagamot, ano ang ginagawa mo? Ang batang ito ay bituing mapalad na bumaba sa lupa. Nagdudulot ng biyaya sa dakilang Sheng. Ako, ang manggagamot. Nagpapasalamat sa patnubay ng bituing mapalad. Salamat sa Lolo at Lolo Shu sa pagbibigay ng banal na prutas. Sabi ni Lolo Shu, ang prutas na ito ay nagpapahaba ng buhay at naglulunas ng lahat ng lason sa mundo. Tiyong maganda. Maari ka nang magpatuloy sa pagpaparusa sa masasama at paggawa ng kabutihan para sa mga tao. Salamat, prinsesa. Ang buhay ko ay iniligtas mo mula ngayon. Susunod ako sa mga utos ng prinsesa. Huwag kang magpakumbaba. Tiyong maganda, nang magpakamatay ka noon, halos mayak na si tatay sa galit. Ikaw ang pinakapaborito ni tatay, Ako at ang Principe Regent, hindi ganoon ang relasyon namin. Sausaw. Ang mga maliliit na hayop, nagsumbong na naman ba sa'yo? Sabi nila, minsan umuwi si tatay na lasing. At pumasok ng mali sa kwarto ni Tiyong maganda. Pagkatapos, hinila palabas niya niyo. Mga kasinungalingan ang mga yon, huwag maniwala. Pero hindi sila nagsisinungaling kay Zhao Zhao. Minsan, ang pag-intindi sa pagsasalita ng hayop ay hindi rin pala maganda. May mensahe mula sa palasyo. Namiss ng rinang ina ang prinsesa. Gusto niyang pumasok ang prinsesa sa palasyo. Wow, gusto rin ni Zhao Zhao ang Lola Emperatrice. CJ, samahan mo ang prinsesa sa palasyo habang ako'y pupunta sa opisina para sa trabaho. Opo. Tita, ang maliit na cute na anak ni Wenshi. Anong uri ng pangkukulam ang ginamit niya? Na naging ama niya ang Principe Regent, ang maliit na yun. Gusto niyang gamitin ang Principe Regent para sa kayamanan. Mahal na konsorte, ayon sa utos ninyo. Pinapasok na ang prinsesa sa palasyo. Kunwari tawag ng Emperatrice Dowager. Sino kayo? Nakita ang konsorte Wen, hindi man lang kayo yumuko. Nakita ko po si Consorte Wen, ako si Zhao Zhao. Napakaganda ng munting batang ito. Ano ang pangalan mo? Halika, haan mong masdan kita ng mabuti. Si Consort Wen, noong huli, pumatay habang sumasayaw. Ano na naman ang balak niya ngayon? Ano, ganito ba kakilabot ang babaeng ito? Natatakot ka sa akin. Ang aming prinsesa ay pumasok sa utos ng Emperatrice Dowager. Sino ang maglakas loob na dalawin siya? Si Consort Wen ay mabagsik. At buntis pa, sinasabing dinadala niya ang prinsesang pinapangarap ng emperador. Huwag siyang galitin. Munting bata, tumakbo ka sa maliit na pintuan sa gilid. Malapit yon sa tirahan ng prinsip. Prinsesa, saan tayo pupunta? Tinatawag ka ni Consorte Wen, tumakbo ka pa. Habulin. Prinsesa, saan tayo pupunta? Prinsesa, tumakbo ka na. Sister King Ming, hintayin mo ako. Ayong mga mapangahas. O manhin, Prinsip, ito ang anak ng bagong mananahi sa palasyo. Alisin ko na siya at tuturuan ng tamang asal. Kung wala ng ibang bagay ang Prinsip, alis na po ako.
Tumigil. Ano pa po ang utos ng prinsip? Saang palasyo ka galing? Galing po ako sa palasyo ni Consorte Wen. Anong magandang bagay kaya yon? Bitawan siya. Ito. Naiinis ba ang prinsip sa kanya at gusto parusahan ng kaunti? Bigyan siya ng aral. Gusto nyo bang mamatay? Awa, prinsip. Ako si Zhao Zhao. Zhao, ikaw pala. Lahat ay ayaw kay Consorte Wen. Ito ang tamang panahon para magreklamo sa emperador. Halika, dalhin kita sa isang lugar. Mahal na emperador, ipaglaban ninyo ang aming konsorte. Ang maging prinsesa ay walang respeto at sumalubong sa konsorte. Halos ikinunan ang mahal na Rina dahil dito. Ano? Nagwala si Zhao kay Rina Wen. Nakahilata pa rin ang Rina sa kama hanggang ngayon. Nakita na raw dugo, sabi ng manggagamot. Mukhang hindi na mapapangalagaan ang sanggol. Kapatid. Hindi alam nagawa sa ng bagay na makakasakit sa iba. Ama, Ang Zhao ko. Nagdusa ka, hindi na kita pababayaan. Na mag-isa kang pumunta sa Reyna. Salamat, prinsipe. Walang anuman, tiyuhin. Zhao, ayos ka lang ba? Si Zhao pa rin ang pinagkakatiwalaan ko. Akala ko lahat sa palasyo ay tulad ko. Na mahal si Zhao Zhao. Hindi ko inaasahan na may gustong pumatay sa kanya. Tio, hindi ako nagwala kay Reyna Wen. Tiyak na hindi siya makukunan. Makunan? Kung totoo man, mas lalo kong gagalitin. Tagapangasiwa Jiang, narito po. Dalhin mo si Rina Wen sa aking silid-aralan. Kahit may dinaramdam o hindi, kahit hindi makalakad, dalahin niyo siya rito. Matalino talaga ang plano ninyo, Rina. Naitago ang pekeng pagbubuntis. At naiwasan ang kasalanan sa pagpapapatay sa prinsesa. Higit sa lahat dahil sa kanya kayo nakunan. Tiyak na parurusahan siya ng emperador. Akala ba nila madaling apihin ang mga Wen? Pagpatay sa lahi ng hari. Kahit tauhan pa siya ng Prince Regent, hindi makakaiwas sa kamatayan. Reyna, may ipinadala ang emperador. Reyna. Anak ko. Kasalanan ko ito. Hindi kita naprotektahan. Rina Wen, ipinadala ako ng emperador. Padalhin kayo sa kanyang silid-aralan. Hindi ba siya dumating? Naghihintay siya sa silid-aralan, maglakad na po kayo. Kakakunan lang ng Rina, paano siya pupunta? Huwag kang magsalita ng ganyan. Utos ito ng emperador. Hindi ka dapat sumabat. Sampalin siya. Sinabi ng emperador, kung ikaw ay nagkaroon ng miscarriage o hindi, kung makalakad ka man o hindi, ngayon, kahit kargahin ka pa, dadalhin ka namin sa Imperial Study. Ano? Sige. Laging pinapaboran ako ng emperador. Bitiwan niyo ako. Bitiwan niyo ang consort. Kargahin niyo siya. Naku, tingnan mo ang mukha mo, nagulo ang damit mo. Mukhang marami kang pinagdaanan. Walang nangyari sa akin, Lola. Bakit biglang dumating ang maraming tao? Nagagulo na naman si Consort Wen. Kahapon, narinig ko na pek ang pagbubuntis niya. Halos mapagod ako sa pagtakbo. Lola, pwede ba akong makipaglaro sa maliit na puting pusa? Siyempre naman. Nabigla ka, Zhao Zhao. Titiyakin ng lola mo na makakakuha ka ng hastisya. CJ, maglaro ka na. Maliit na puting pusa, mayroon ka bang ebidensya na mapapatunayang peke ang pagbubuntis niya? Siyempre meron. Ano? Sabihin mo agad. Kung sasabihin ko sa iyo, ano ang makukuha ko? Narinig ko na mahilig ka sa ginto. Basta sabihin mo sa akin ang ebidensya. Maaari kitang bigyan ng ilang ginto para paglaruan. Papa, naririnig mo ba ang sinasabi namin? Hindi. Ikaw? Hinuhulaan ko lang. Ha? Paano?
Ang alok ko, tatanggapin mo ba? Your Majesty, dumating na si Consort Wen. Dumating na ang aya-ayaw ng lahat. Alis muna ako. Kung dumating na, hayaan mo siyang lumuhod sa labas. Pero, siya, wala na bang saysay ang sinasabi ng emperador? Si Duke Wen, dinala niya ang grupo ng mga opisyal. At lumuhod kasama ni Consort Wen sa labas. Humihingi sa inyo, na parusahan ang maliit na prinsesa. Duke Wen, lolo ni Zhao Zhao. Wen, bakit nila gustong patayin si Zhao Zhao? Mabuti, hindi ko palalampasin ang pamilya Wen. Ano ba talaga ang gusto ni Duke Wen? Nakikialam na siya sa harem ng emperador. Kanina lang, pinapunta ni Emperador si Eunuch Jiang para tawagin si Consort Wen. Pagkatapos, agad na dinala ni Duke Wen ang mga opisyal at lumuhod sa labas. Hindi ko alam kung ano ang balak ni Duke Wen sa tabi ng Emperador. Ilang tao ang ipinapasok. Sabihin mong lahat sila ay pumasok. Opo. Kawawa naman ang anak ko, nasa loob pa lamang ng tiyan ko. 2 buwan pa lamang. Mahal na hari, kailangang bigyan ninyo ako ng katarungan. Ang munting prinsesa. Bakit pa ang pamilyar? Mahal na hari. Kahit anak siya ng Prinsipe Regent, hindi siya dapat lumabag sa batas. Ininsulto ng prinsesa si Consorting Wen at nagpalaglag ito. Hindi lamang kayo nagparusa sa kanya, pinatayo pa ninyo si Consorting Wen na may sakit dito. Talagang nakakalungkot. Pakisamahan ang prinsesa at bigyan ng hustisya si Consorting Wen. Bigyan ako ng katarungan. Ang mga pamilyang ito ay nagpapasok ng mga babae sa palasyo bilang konsorte. Magkakasama sila sa interes. Tiyak na magkakaisa sila. Si Zhao Zhao ang uminsulto kay Consorting Wen. CJ, papasukin siya. Nakikita ko ang emperador, Consorting Wen. Ang inyong mga tao ay hindi lamang ako sinaktan. Pati na rin tinawag na maliit na kaibig-ibig ang munting prinsesa. Ang munting prinsesa ay anak ng prinsip. Maari ko bang isipin na ininsulto rin nila ang prinsip? Iyon ay isang malaking pagkakamali. Tiyak na walang ingat ang mga nasa ibaba. Walang kinalaman si Consorting Wen. Pagkakamali. Kung gayon, ang pagpapalaglag ni Zhao Zhao kay Consorting Wen ay isang pagkakamali rin. Ang dinadala ni Consorting Wen ay ang hindi pa isinisilang na prinsip. Ang munting prinsesa ay pumatay sa maharlikang supling. Iyon ay isang malaking kasalanan. Ngunit, si Consorting Wen ay hindi talaga buntis. Paano siya magkakaroon ng pagkalaglag? Munting prinsesa, kahit na hindi mo ako gusto, hindi mo ako dapat tagbintangan at insultuhin ng ganito. Zhao Zhao, huwag kang magsinungaling. Si Dr. Wang ay nagsuri na ng pulso ni Consorting Wen. Talagang 2 buwan ng buntis si Consorting Wen. Tiyuhin, ngunit talagang hindi buntis si konsorte. Baka binayaran si Dr. Wang. May iba pang doktor ba? Bakit kailangan magsinungaling ang munting prinsesa at siraan ang konsorte? Natatakot ka bang manganak ng prinsesa ang konsorte? At maapektuhan ang iyong katayuan? Kapatid, hindi nagsisinungaling si Zhao Zhao. Sinisiguro ko sa aking buhay, pakiusap magpalit ng doktor. Para suriin ang pulso ng konsorte. Sige, tawagin ang doktor. Ako ay may malinis na konsensya. Ginagawa ng maayos. Tawagin ang punong mediko ng Imperial Hospital na si Bai. Alam ko talaga, tatawagin ng emperador si Yarbay. May kailangan si Yarbay sa akin. Ayon sa ulat, ang pulso ni Concubine Wen ay talagang palatandaan ng pagkalaglag. Kawawa naman si Tiyuhin Emperador, ang mga tao sa Imperial Hospital. Kasabwat pala nila si Concubine Wen sa panloloko sa iyo. Wala na ba silang paggalang sa Tiyuhin Emperador? Zhao Zhao, huwag kang magsalita ng ngalang basehan. Prinsesa, sobra ka talaga, sobra ang pang-aapi mo. Si Bai ang pinakamahusay na mediko sa Imperial Hospital. Sa dakilang dinastiyang Sheng, may prinsesa kang tulad mo na baliktarin ang katotohanan. Ito ay isang kahihiyan para sa dakilang dinastiyang Sheng. Tumigil kayong lahat. Zhao Zhao, ikaw ang nagligtas sa buhay ng prinsip, kahit na ikaw talaga ang nakasakit sa pagkalaglag ni Concubine Wen, papatawarin kita. Hindi inakala ni Zhao Zhao na ang mga mediko ng Imperial Hospital ay magsisinungaling sa inyo. Kung ganito, may ebidensya si Zhao Zhao na mapapatunayan na hindi buntis si Concubine Wen. Ete Qing Mei, ilabas mo na.
Concubine Wen, ito ay nakuha mula sa iyong palasyo. Hindi ito bago sa iyo, di ba, Concubine Wen? Ito ay pabango mula sa kanluran kapag ininom ito. Magkakaroon ng kakaibang amoy ang katawan, nakaka-relax. Ngunit ang gamot na ito ay may malaking disbentaha. Ang uminom nito ay hindi maaaring magbuntis sa loob ng kalahating taon, Concubine Wen. Sabihin mo sa akin, paano ka magbubuntis? Habang umiinom ng pabango, Ako. Akin nga ang pabango, ngunit ako ay hindi gumamit nito sa loob ng isang taon. Natural na magbubuntis ako. kapatid, kailan ang huling pagkakataon na pinaboran mo si Concubine Wen? Naalala ko, 2 buwan na ang nakalipas. At noong panahong iyon, may naamoy ka bang anumang pabango? Hindi ko na naalala ang mga konsorte. Sino ba ang hindi nagpupumilit na magustuhan ko? Bakit ko pa ito alalahanin? Madali lang yan ang uminom ng pabango sa loob ng 3 buwan. Ang kanilang dugo ay akit ng mga langgam. Kung magpapadugo lang si Concubine Wen, malalaman ang katotohanan. Lahat ng ito ay sinabi sa akin ng matalinong puting pisa. Hindi kayo makakatalo sa akin. Hindi ito maaari. Ang dugo ng uminom ng pabango ay talagang akit ng mga langgam. Talagang tapos na kami ni Concubine Wen, hindi pwede. Ang Emperador Concubine at Empress ay nagkaroon lamang ng isang pagkawala. Huwag kailanman pahintulutan ang dugo. Kung ang dugo ay inilabas at walang mga ants ay nakakaakit. Ano ang dapat gawin ng maliit na monarka? Zhao Zhao. Tio Huang, ginagamit ni Cao Cao ang kanilang sariling dugo upang patunay. Ang dugo ng Cao Cao ay hindi gumuhit ng mga lang. Ngunit ang dugo ng Concubine Wen ay dapat. Mabilis bandage ang monarch. Masakit ba ang Zhao Zhao? May mga tao sa harem at ang Taihe Hospital na nagdaraya ng tiyuhin ng emperador. Mahal ni Zhao. Concubine Wen. Zhao Zhao, ngunit 5 taong gulang na bata. Upang patunayan ang iyong sarili tulad nito, kailangan mong patunayan ang iyong sarili. Gusto pa rin ako makatulong sa iyo na patunayan ito. Ay, gagawa ko ito mismo. Ang dugo ng imperial na concubine, Wen talaga, ay nakakaakit ng mga langgam. Princess Wen, kung paano ka naging magkaisa sa Tai Hospital. Deceive ako. Ang iyong majesty, ang apo ng gulang tao, ay may chondrosis. Hindi makapaglakad ay nangangailangan ng 1,000 taon ng Wanglu bilang gabay ng gamot. Tanging ang concubine Wen ay may gamot na ito. Gamitin din ang gamot na ito upang agad na blackmail ang lumang ministro ay. Pinanggihan ang pamagat ng imperial concubine Wen at bigyan sa kanya ng puting twill. Halika at drag ako down. Ang iyong majesty, mangyaring huwag. Anak na babae. Ang tumabawin nito, kailan siya ay mali. Anak na babae. Hindi ako magiliw, ang iyong majesty. Ang lumang ministro ay handang mamatay upang humingi ng paumansi. Baijing Shan na dayain mo ang hari. Ang punong doktor ng iyong opisina ay responsible para sa pagpapaalis ng palasyo. Hindi kailanman gamitin ang natitira upang humingi para sa mga lovers, para sa Imperial Concubine ni Wen. Lahat ng mga tao ay pinarusahan ng 1 rod ng 50 upang gumawa ng espesyal na trabaho. MRC, iyong mahal na mahal. Duke Wen, dahil gusto mo ito. Ito ay mas mahusay upang sumali sa aking harem kaysa sa pagpunta sa aking harem. Paano ang pagiging eunuch manager? Mali ang iyong kamahalan. Mangyaring patawarin mo ako mula ngayon. Ang pamilya Wen ay hindi pinapayagan na magtrabaho sa loob ng 50 taon. Alam ko ito ay mali. Lumabas dito. Ang mga lumang bagay sa aso ay nangangahas sa buli Zhao Zhao. Karapat dapat na parusan. Ito ay nagiging huli ngayon. Kinuha ni Ben Wang si Zhao Zhao pabalik sa pahinga muna. Zhao Zhao, hindi mo masisisi si Tio Huang. Hindi talaga. Zhao Zhao ang iyong pamilya. Ang konsorteng Wen ay kapamilya mo rin. Talagang mahirap para kay tiyuhin emperador na magdesisyon. Zhao Zhao, magpagaling ka ng mabuti. Tandaan mong madalas na bumisita sa palasyo. Aray. Ang tapang mo talaga ngayon, Zhao Zhao. Pero huwag mo nang ulitin ang pagpapahirap sa sarili mo. Naiintindihan mo ba? Naintindihan ko, Zhao Zhao.
Ang mga Wen ay hindi papayagang maglingkod sa gobyerno sa loob ng 50 taon. Paano na ang aming pamilyang Wen para umasenso? Natalo pa niya ang aming tiya sa hinaharap. Hindi ba't lalo siyang magiging paborito ng emperador? Parang nagiging Rina na bigla. Anak pala siya ng ate ko. Hindi ko alam kung anong kulam ang ginamit niya. Kaya naging ama niya ang Princeip Regent. Ano? Anak pala siya ni Shi. Kaya pala pamilyar ang mukha niya. Tatay, pwede nating samantalahin ito para kilalanin siya. At makipag-ugnay muli sa Princeip Regent para maibalik ang aming karangalan. Magandang ideya iyan. Kapag nakilala na natin siya, ikukulong natin siya. Hindi na siya makakaalis sa mansyon ng mga Wen. Sino kayo? Kami ay mula sa Dukadong Wen. Narinig namin na ang nawawala naming bunsong ginang ay iniligtas ng Princeip Regent, kaya kami mula sa pamilyang Wen ay narito upang sunduin ang bunsong ginang pauwi. Sino ang inyong bunsong ginang? Ang aming bunsong ginang ay nagngangalang Zhao. Naku, wala ang prinsip. Ang Dukadong Wen ay nandito para agawin siya. Kakainin ko ang kalahati nito. At ang kalahati ay ibibigay kay Ate King Mei. Munting Zhao, may isang mabuting balita at isang masamang balita. Alin ang gusto mong marinig muna? Ano ang masamang balita? Ang masamang balita ay, alam na ng Duking Wen. Naapo kanila, at nasa labas na sila ng palasyo ng prinsip. Handa na silang dalhin ka pabalik sa Dukado. Ang mga alila ay pumunta na sa opisina para hanapin ang prinsip. Ayokong iwan si tatay, Sao. Huwag kang magpanik, munting bata. May isa pang mabuting balita na hindi mo pa naririnig. Ano ang mabuting balita? Na ipagbigay alam ko na, sa aking matalik na kaibigang si Kiao. At bibigyan niya ng leksyon ang Dukadong Wen mamaya. Iyak na hindi na nila muling lalapitan ka. Ha? Dumating ang munting prinsesa at pinataasan pa niya ang aming buwan ng sweldo. Manghahablot pa kayo ng prinsesa sa palasyo. Ilang mukha ba meron ang inyong dukal na mansyon? Ang kapal ng mukha ninyo. Nasaan ang inyong prinsip? Si Prinsesa Zhao ay anak ng aking anak na babae. Siya ang tunay kong apo sa babae. Si Prinsesa Zhao ay anak ni Ginang Wen. Kung si Jianji, Wen ay napangasawa ni Sushizi. May relasyon pa ba siya sa aming prinsip? Ikaw, Si Prinsesa Zhao ay anak ng aking paano ko hindi narinig na mayroon pang isang babae sa dukal na mansyon? Na nagngangalang Wenshi, na pinalayas dahil sa pagkakamali. Pinalayas siya. Kung pinalayas na, wala na siyang kinalaman sa dukal na mansyon, di ba? Ano ba talaga ang layunin ninyo sa pagpunta rito? Sykes na. Hindi ko kayo maunawaan. Pakitawag na ang prinsip. Nais kong makipag-usap sa kanya ng personal. Bakit hindi pa bumabalik si tatay? Ang aming prinsip, basta-basta na lang ninyo makikita. Huwag kang matakot, munting prinsesa. Hindi namin hayang kuhanin kanila. Ikaw, isang katulong lang sa palasyo. Anong karapatan mo na magdesisyon para sa iyong amo? At saka, si Zhao ay hindi naman talaga anak ng prinsip. Ano ba? Gusto bang magpalaki ng anak ng iba ng prinsip? Akala ko pa naman si Prinsesa Zhao ay tunay na anak ng prinsipeng tagapamahala. Ampon lang pala. Ang kahabag-habag kong anak na babae. Kung hindi siya nadaya na masasamang tao, hindi siya magkakamali ng ganito. At namatay ng maaga. Iniwan si Zhao, isang kahabag-habag na bata. Tatay. Napakahabag-habag ni Zhao. Alagaan namin siya ng mabuti sa hinaharap. At hindi namin siya pababayaan. Kung ang mga Wen ay pamilya ng prinsesa, tiyak na alagaan nila siya ng mabuti. Hindi nila ako alagaan. Sila ang pumatay kay nanay. Sayang, hindi nag-artista si Duke Wen sa Spring Breeze Pavilion. Sayang talaga. Tatay, dumating ka na rin. Prinsesa Zhao, kahapon lang, hindi ka nakilala ng lolo mo. Sa totoo lang, kami ang iyong adugo na tunay na pamilya. Tatay, ayaw kong pumunta sa pamilya Wen. CJ. Kung tama ang alaala ko, kahapon ay pumunta si Duke Wen sa palasyo. Para humingi sa emperador ng parusa kay Zhao, gusto niyang patayin siya. Ngayon, bigla na lang naging apo niya. Baka naman sa ilalim ng paghahanap ng pamilya. Sinundo mo si Zhao sa bahay para dahan-dahang pahirapan hanggang mamatay. Napakasama ng balak mo, Duke Wen. Hindi, impossible yan. Paano ko pahihirapan si Prinsesa Zhao?
Dumi ng ibon. Haha, dumating na ang matalik kong kaibigang si Kiao Kiao. Mga tao, linisin nyo yan agad. Tatay, ayos ka lang ba, tatay? Parang binabayaan ng pamilya Wen yung kasalanan nila. Ano? Ang ibon, sa ulo pa mismo ni Duke Wen dumumi. Tumahimik kayo. Kapag may nagsalita palaban sa bahay ng Duke, bubunutin ko ang mga dila nyo. Magaling, Kiao Kiao. Ang galing mo. Walang anuman. Kumain ako ng mabahong insekto, kaya mabaho rin ang dumi ko. Talagang parusa yan. Kanina lang, sinabi niyang bubunutin ang dila ko. Tapos dumumi ang ibon sa ulo niya. Tatay, umalis na tayo dito. Paglabas pa lang ng palasyo, nakapanood na agad tayo ng magandang palabas. Mula ngayon, katatawanan na ng buong lungsod ang pamilya Wen. Salamat, Sayaw Huang. Pinatawag mo ang mga kaibigan mo para tulungan ako. Ang galing mo talaga, Zhao Zhao. Nakapagpapatulong ka pa sa mga hayop. Talaga bang swerte ka? Parurusahan ang mga nanakit sa'yo. Magaling ang ginawa mo. Mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng buto mo. Ang pagkaunawa mo sa pagsasalita ng mga hayop, Zhao Zhao. Huwag mong sasabihin kanino man. Naiintindihan mo? Opo, naintindihan ko. Zazhaw, narinig namin na nasugatan ka kahapon sa palasyo. Narinig namin na Erje, kaya agad kaming dumating para bisitahin ka. Ayos ka lang ba? Maliit lang na sugat. Salamat sa pagbisita, Erje, Liuje. Kung nakakaintindi ka ng pagsasalita ng mga hayop, Zhao Zhao, dalhin kita sa isang magandang lugar. Huwag mo siyang dadalhin sa paaralan. Hindi ko gagawin yun. Inay, bakit ka galit na galit? Hintayin mo lang. Ipaghihiganti ko ang nangyari ngayon. Huwag kang mag-alala, mahal. Ako na ang bahala para turuan siya ng leksyon. Kuya Liu, Kuya saan tayo pupunta? Dati, natalo si Kuya ng malaki sa isang lugar. Ngayon, nandito si Zhao Zhao. Kailangan nating bawiin lahat ng pera niya. Pag nanalo tayo, bibilang kitang maraming regalo, okay? Tutulungan ko si Kuya Babawiin natin ang lahat ng pera niya. Tara. Tapos na ang pagtaya. Huwag muna galawin, akin muna. Ano to? Paano to nangyari? Tara, taya na para kumita. Taya na. Tapos na ang pagtaya. Taya na para kumita. Huwag mag-atubili. Nene, tingnan mo yung mga manok sa loob. Alin ang mas malakas? Tataya ako sa number 3. Ang laki-laki, panalo na yan sigurado. Ikaw, halatang baguhan ka. Tingnan mo itong number 3. Malaki nga, pero anong silbi? Dito pa rin sa ating ever victorious general. Hindi pa yan natalo. Tara, ever victorious general. Kuya tumaya ka sa number 2, yung kalbo. Panalo yan. Nene, hindi ka nagbibiro? Mukhang malungkot yung manok na yon. Parang mamamatay na. Inilagay ni Kuya ang lahat ng kanyang pera. Dito. Kuya maniwala ka sa akin. Yung ever victorious general. Kumain ng hindi sariwang pagkain ngayon, medyo sumasakit ang tiyan. Tingnan mo. Huwag kang matakot sa itsura niya ngayon, mawawalan din yan ng lakas. Ay, tingnan mo to. At yung manok na yon, kakabreak lang sa minamahal niyang manok. Gusto lang niyang umiyak ngayon. At yung isa, Tama na, Nene. Makikinig ako sa'yo. tataya ako sa number 2. May isa pang tangang naghahandog ng pera. Hintayin nyo, matatalo kayo sa Kuya ko. Yung huling ganyan kayabang. Nagpapalimos na lang ngayon sa kalsada. Ang dami-daming tangang mayaman. Hindi ako matatalo. Hintayin nyo, mapapahiya kayo. Aray, Number 2. Number 2. Kaya mo yan. Kaya mo, number 3. Number 3. Number 2, kaya mo. Number 2, kaya mo. Number 3, sugod. suntukin mo. Sugod. Kaya mo. Kagatin mo. Number 3. Number 3. Kagatin mo. Number 3. Ayos. Naku, ang galing-galing mo, Zhao Zhao. Nanalo talaga ang number 2. Anong gusto mong laruin o bilhin?
Bibilhan kita ng kahit ano, okay? Kuya, gusto ko rin. O sige, bibilhan ko kayo lahat. Punyeta! Nanalo pa talaga yung tatlong bata. Tara, bibilhan ko kayo ng masasarap. Tara. Hoy! Kunin natin pera nila. Tapos. Hindi. Sobrang tiyak nila sa pagpili ng manok. May kakaibang kakayahan siguro sila. Hulihin natin at pahirapan. Gusto kong malaman ang sikreto sa likod nito. Tara. Kuya, ang dami mong binili. Halos hindi na namin makayani liw, kuya. Pa-deliver na lang sa bahay. Gusto mo ng spicy dried duck, no? Samahan mo muna si Bunso, huwag mo siyang mawawala. Bibili ako ng spicy dried duck para sa kanya. Huwag kang mag-alala, kuya, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Zhao. Regalo para kay Bunso. Bunso. Zhao, hindi ko alam. Biglang dumagsa yung mga tao, nahulog lahat ng dala ko. Nang makapulot ako. Nawala na si Zhao. Gago. Nakita niyo ba yung babaeng nakapulang damit, ganito kataas? Mga 5 taong gulang. Hindi. May grupo ng mga tao kanina. Pumunta sila sa direksyon na ilog. Baka kasama nila yung hinahanap mo. Napasabak sa grupo. Salamat. Hala. May patay sa ilog. Zhao. Nasaan na yung batang yon? Sex na. Pagbalik nila sa sabungan, papatayin natin sila. Para na. Dala na natin to, pang-inom. Tara. Kawawa naman, nalunod. Zhao, bigla talaga ang buhay. Sa murang edad pa naman. Beauty na lang hindi si Zhao. Nasaan si Zhao? Kung hindi natin siya mahahanap. Papatayin tayo ni Tyuhin. Kuya, anong ginagawa niyo? Bunso, Zhao, saan ka napunta? Natakot sa Erje. Pasensya na Erje, Liuge, marami kasing biglang dumating. Naitulak si Zhao nang hindi sinasadya. Pulis ng Dali Temple, mga walang kinalaman, umalis na kayo. Umalis na kayo. Huwag na tumingin. Umalis na. Umuwi na kayo. Huwag na tumingin. Umuwi na. Tito Ganda. Munting bata. Delikado dito. Nasaan ang tatay mo? Tito Ganda. Ang tagal na nating hindi nakita, Zhao. Tito Ganda. Mabait ka, bata. Sa labas, huwag mo akong tatawaging Tito Ganda. Sir, ayon sa ulat, hindi ito ang eksaktong lugar ng krimen. Sa paligid, walang nakitang anumang bakas. Ang bangkay na ito, malamang mula sa ibang lugar, patay na ng 3 araw pataas. Palawakin ang saklaw ng paghahana. Opo, sir, palawakin ang saklaw ng paghahana. Mamamatay na ako. Talagang mamamatay na ako. Sino ang tutulong sa akin? May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Hindi na ako makatiis. Tubig. Ako, gusto kong uminom. Kanina ba? Gusto kong uminom. Narinig kong nagsalita ang bangkay. Hoy, munting bata, tulungan mo ako. Nauhaw na ako. Kung hindi mo ako tutulungan, mamamatay na ako. Zhao, gabi na. Huwag na nating istorbohin ang trabaho ng Dali Temple. Umuwi na tayo. Ingat. Kailan kaya ako makakarinig ng nagsasalitang bangkay? Hoy, sino ang tutulong sa akin? Mamamatay na ako. Hindi pwedeng hindi tumulong. Tulungan mo ako. Kinilabutan si Zhao. Buti na lang ang maliit na goldfish ang humihingi ng tulong, hindi ang bangkay ang nagsasalita. Hoy, munting bata, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Naiintindihan mo talaga ang sinasabi ko? Ang ganda. Pwede mo ba akong ihatid pauwi? Hindi pwede, may patay dito, Zhao. Kasama pa si Tito Ganda sa paghahanap ng salarin. Alam ko kung saan siya itinapon. Kakatakas ko lang sa bahay, tinamaan ako ng bangkay na ito. Naipit ako sa damit niya,
Kaya dito ako napadpad. Kawawa ka naman, isda. Naalala mo pa ba ang daan pawi? Hindi na. Pero noong itinapon siya sa ilog, narinig kong binanggit ng dalawang salarin ang Changle District. Tiyak na malapit sa Changle District ang bahay ko. Changle District. Tito Ganda. Erje. Laige. Zhaozhao, hindi ba ilalabas mo ang istang ito? Bakit nasa kamay mo pa rin? Kuya Kuya Liu, amuy mo na kayo. Tutulungan ko si Tiyong Ganda na mag-imbestiga. Tiyong Ganda, sabi ni Xiaoyu. Alam niya kung saan itinapon ang bangkay. Gusto niya kaming dalhin doon. Pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Dalhin siya pawi. Malapit sa Qianglefang ang bahay niya. At doon din itinapon ang bangkay. Pero hindi na niya matandaan ang daan pawi. Nakita ni Tiyong Ganda ang mukhang salarin. Matutulungan kanyang mahuli ang salarin. Ayu, humanap ka ng tapayan. Pumunta agad sa Qianglefang. Opo. Sino po silang dalawa? Ito po ang ikalawang prinsipe at ika-anim na prinsip. Ako po ang Assistant Minister ng Dali Templo. Nakikipagkita sa dalawang prinsip. Nais kong kunin si Prinsesa Zhaozhao upang tumulong sa investigasyon. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang prinsesa. Sana'y pahintulutan ng dalawang prinsip. Kung may mangyari sa kapatid ko, papatayin kita. Opo. Tana, Bro Zhao. Sakay ka na. Sa kabisera, ilang dalaga ang nawawala kamakailan? Sa loob ng 3 buwan, 31 ang bilang ng mga nag-report ng pagkawala. Mga 12 o 13 taong gulang. Ang ibig sabihin ng kagalang-galang. Ang bangkay kanina, malamang. Isa sa mga nawawala. Ama. Kagalang-galang, narinig ko sa iba. Ang mga mang-awi sa Qianglefang, bawat isa ay kaakit-akit at mahalay. At may kakaibang amoy ang katawan. Ang mga dumadaan, para bang naakit ang kaluluwa, ayaw nang umalis. Baka naman, may kakaiba rin sa mga mang-awit na ito. Kailangan pang masusing imbestigahan. Opo, Ingat po, kagalang-galang. Baka kayo madulas. Ay, kagalang-galang, may nagawa ba kaming mali sa Qianglefang? At nag-abala pa kayo sa pagpunta rito? Ang baho. Ay, ang ganda naman ng batang ito. Bagay na bagay sa aming Qianglefang. huwag kang magmalabis. Mang-asa ka pa kay Prinsesa Zhaozhao. 10 ulo mo pa, kulang para sa'yo. Prinsesa, bulag po ako. Sana'y patawarin ako ng prinsesa. Tagapagmasid ng Dali Temple, umalis kayo. Ito, Mga ginoo, may nahanap ba kayong kakaiba? Kung ngala, umalis na kayo agad. Natatakot ang mga bisita. Ano na? Sabi ni Xiaoyu, hindi niya nakita ang dalawang yon. Wala sila rito. Baka walang kinalaman ang Qianglefang. Kawawa naman, ang ganda-gandang dalaga. Ginawa lang kung ano ang gusto. Mayroon lamang magandang mukha. Parang isang manika. Tiyuhin ng kagandahan. Ang babaeng iyon, mukhang nakakatakot siya. AME, kakaiba talaga ang mananayaw na ito. Amo, ang manikang itinapon, hindi alam kung bakit. Nadala sa ilog, nag-alarma na ang Dali Temple. Walang kwenta, hindi ba sinabi kong gawin ninyo ng malinis? Paano nagkagulo ang Dali Temple? Amo, kahit mahanap ng Dali Temple ang bangkay, hindi nila matutukoy na galing sa aming Changle House. Ano na ang kalagayan ng bagong dating na mga manika? Amo, nawala na ang kanilang malay. Magagamit na sila kaagad. Umalis ka, huwag nang magkamali, opo. Masama ang balita, Amo, dumating na ang Dali Temple. Ayu.
Sino? Sino ang humahadlang sa akin? Ikaw. Ang galing mong Hanlin Academy editor. Noong nakaraan, nagpadala ka ng tao para manghamak kay Prinsesa Cao Cao. Kung hindi ka makapagsalita na maayos, putulin ang dila. Prinsesa Cao Cao, mali po ako. Pakiusap, huwag putulin ang aking dila. Itatanong ko sa iyo. Bakit siya parang manika, walang reaksyon? Prinsesa Cao Cao, ganito ang mananayaw sa Changle House, hanggat walang utos ang amo. Patuloy siyang luluhod. Tumayo ka. Hindi mo na kailangang lumuhod. Opo, alis na po ako. Aray, siya ang isa sa dalawang mamamatay tao. Isang masamang tao. Dumating ang masamang tao, nakakatakot. Baka hulihin niya ulit ang mga dalaga para sa lihim na silid ng Changle House. Ilublob sa gamot. Ginoong Shaoqing, ano pa ang ibang dahilan ng pagpunta rito? Sa aking Changle House ngayon. May bangkay na natagpuan sa ilog. Hoy, ayon sa saksi. Ang bangkay ay itinapon mula sa likod bahay ng Changle House sa ilog. Tagapamahala, dapat kang magbigay ng paliwanag sa akin. Paano ito possible? Malinis ang aking Changle House. Hindi kami gagawa ng ganitong kasamaan. Ang masamang taong ito nagsisinungaling pa. Kung ganon, hindi dapat mag-alinlangan ang tagapamahala. Nasuriin muli namin ang Changle House, lalo na ang lihim na silid. Paano niya nalaman ang lihim na silid? Pero ang pasukan ng lihim na silid ay bukas lang ng may-ari. AME, hindi makakapasok ang iba. Imbestigahan ninyo. Opo. Ang aming Chang Yufang ay seryosong negosyo lang. Talagang hindi kami gumagawa ng illegal na bagay. Huwag ninyong akusahin ang mabuting tao, kagalang-galang. Ang tanga-tanga, ang tagal nang naghahanap, wala pa ring mahanap na pasukan. Ang switch para sa basement ay nasa uka sa paanan ng coast. Sipain mo na. Aray, galit na ako. Inutos na ng masamang tao. Nailipat ang mga manika sa ilalim ng lupa. Kung hindi pa sila bumaba ngayon, hindi na nila mahuhuli ang mga ito. Kuya Ayu, Anong problema, munting prinsesa? nandiyan ang switch. Baka may napansin siya. Huwag si Pain. May lihim na pinto dito. Wala na talaga. Dapin ninyo ang lahat ng tao sa Chang Yufang. Dalhin sila sa Dali Temple para sa interogasyon. Huwag kang tumingin. Kagalang-galang, ang mga dalagita dito ay katulad ng edad ng mga nawawalang batang babae. Pwede nang ipatawag ang mga kamag-anak para kilalanin. Magpa-schedule ka mamaya para magpakilala. Batang babae, may isa pang pumatay na wala rito. Baka nakatakas na siya. Ano? Anong nangyari kay Cao Cao? Nang itinapon ang bangkay, may kasama ang tagapamahala na nakabalot ng puting balabal. Maliit ang katawan ng taong iyon, pero matipuno at At ano? masyadong nakabalot ang taong iyon. Ang tanging nakalabas na mga kamay ay puno ng itim na mga linya, kasuklam-suklam. Tito, may isa pang pumatay na nakatakas. Tinawag siyang amo ng tagapamahala kanina. At nakabalot siya ng puting balabal. Puno ng itim na linya ang kanyang mga kamay. Baka isang mangkukulam mula sa Southern Border Kingdom? Sabi nila, kakaiba at malupit ang ugali ng mga mangkukulam doon. Napakalupit ng kanilang mga pamamaan. Sundan siya, hindi natin siya pwedeng hayaang magmalupit dito sa Gretchen. Opo, kung hindi, may iba pang dalagita ang mapapahamak sa kanya. Salamat sa pagtulong mo sa kaso ni Cao Cao, si Yao Yi. Makakauwi na ako. Gusto kong makita si nanay. Paalam, batang babae. Paalam, Cao Yu. Six na.
Jen Sezao. Hari, pakinggan mo muna ako. Tatay, Jen Sezao. Anong lugar ba yan, Changlefang? At naglakas loob ka pang magtago sa akin. Ay sinama mo si Zhao Zhao sa investigasyon mo. Ang kapal ng mukha mo. tatay, kusa pong sumama si Zhao Zhao. Hari, ang buhay ng inyong abang lingkod ay iniligtas ni Prinsesa Zhao Zhao. Kasama ko si Zhao Zhao, siguradong ligtas siya. Tumahimik ka. Tatay, huwag mong sisihin si Tiyong Guapo, kung hindi, ikakalat ko. Nalasing ka at pumasok ka sa kwarto ni Tiyong Guapo. Hindi na ba talaga ito malilimutan? Zhao Zhao, alam mo ba? Ngayong umuwi ang tatay mo mula sa tahanan ng pambansang alagad. At narinig kong may nakita kayong bangkay at pumunta kayo sa Changlefang. Talagang kinabahan ako ng husto. Sa susunod, saan man ka pumunta, sabihin mo sa tatay ha. Opo. Sana anak na lang kita, Zhao Zhao. Panaginip mo yan. Ang yabang mo naman. Ang lakas ng loob mong sirain ang aking Changlefang at sirain ang aking kitaan. Talagang pagbabayaan niya, to. Nahuli na lahat ng tao sa Changlefang. Tanging ang mangkukulam mula sa timog ang nakatakas. Ang mangkukulam na yon ay bihasa sa paggawa ng manika. Bibigyan ko siya ng 100 tael ng ginto. Mahal. Hintayin mo na lang ang magandang balita mula sa akin. Ikaw na ang bahala, binibining hair. Tatay, saan tayo pupunta? Sa tahanan ng pambansang alagad. 5 taon nang naglilibot ang pambansang alagad at hindi pa bumalik. Bigla na lang siyang bumalik nitong mga nakaraang araw at ikaw ang hinihingi. Pambansang alagad, hindi ko kilala ang sinumang pambansang alagad, Zhao Zhao. Bakit niya ako gustong makita? Hindi masamang tao ang pambansang alagad, makikilala mo siya kapag nakita mo na. Opo. Nandiyan na sila. Magandang araw po, pambansang alagad. Ang kasama mo ay ang anak mong kakahanap mo lang. Ang ina niya ba ay si Wenshi? Pambansang alagad, nakilala mo po ba ang nanay ko? AMEA, ako. Siyempre kilala ko, yang masamang yan. Huwag mong sasabihing masama ang nanay ko. Ay, may tapang ka pala. Sino ka talaga? Ano ang relasyon mo sa nanay ko? Anong karapatan mong sabihin ang masasamang salita tungkol sa kanya? Matagal nang pinalaya si Wenshi sa Loyal and Brave Marquis Estate. Namuhay siya ng mahirap. Paano mo nakilala ang national teacher na iginagalang ng libo-libo? Sa edad mong ito, inaapi mo pa ang isang maliit na batang babae. Nakakahiya talaga. Tama, at ang matandang ito, tuwing gabi lihim na nagbabasa ng mga comics tungkol sa Regent. Yun nga, yung The Most Handsome Minister Teases Hard, The Regent Prince Forces Affection ba? Ay naku. Kung malaman ito ng tatay ng batang ito, sasabayan din niya ng mura ang matanda. Matandang gunggong, paano mo nakilala ang nanay ko? Kung hindi mo sasabihin ko kay Papa. Yung comics sa tabi ng kama mo. Anong sinabi mo, bata? Sa tabi ng kama ko, may anong libro? Ah, ganun? Sino yung araw-araw, tuwing gabi, nagbabasa ng The Most Handsome Minister? Tumahimik ka. Ang batang ito, paano niya nalaman ang lihim ko? Ay, ang ganda-ganda talaga ng batang ito. Kagaya ng nanay mo, maganda. National teacher, ano ang dahilan? Kung bakit mo ako pinapunta rito kasama si Zhao Zhao? Ito, bagay ng nanay niya. Iningatan ko ito 5 taon na ang nakalipas. Ngayon, ibabalik ko na sa may-ari. Kung kay national teacher ikinaingat ni Wenshi ang bagay na ito, hindi karaniwan ang relasyon nila. Sabi ko nga, okay lang kung dependent lang ang ipagkatiwala niya sa akin. Pero bago umalis, hinablot pa niya. Ang tanging soul returning pill ko. Galit na galit ako. Matandang gunggong, huwag mong sasabihin ang masama tungkol sa nanay ko. 5 taon na ang nakalilipas. Ninakaw niya ang soul returning pill ko para iligtas ka, batang ito. Ano ba kung minura ko siya ng 2 beses? National teacher, alam mo ba na si Wenshi? Namatay na noong nakaraang buwan. Hey, si Shi ang pinaka-promising na babae, na nakita kong mag-aal ng heavenly daw. Pero nung ipinanganak ang batang ito, isang kaluluwa at 2 espiritu lang ang meron siya. Isang tanga. Ginamit ni Shi ang soul returning pill para kumpletuhin ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ng bata. Talaga nga namang, may kapalit ang pagpapalit ng kapalaran.
Ang buhay at kamatayan, itinadhana ng langit. Yun ang kapalaan niya. Ngayon, naibigay ko na sa inyo ang J-dependent. Kung wala ng ibang bagay, umalis na kayo. Zhao Zhao. Ito ang iniwan sa'yo ng iyong ina. Para bang kasama mo pa rin ang iyong ina? Zhao Zhao ay mag-ingat ng husto sa J-dependent. Ito ang ina. Tanging bagay na naiwan kay Zhao Zhao. Nalanan. Halika, umuwi na tayo sa ama. Babaeng asawa ng ministro, nakikipagtagpo sa Prinsipe Regent. Ayon sa Deputy Director ng Bureau of Military Affairs, agagaling lang ng National Preceptor at tinukoy niyang makita ang banso ng Duke Wen household. Ang aming yawer. Hindi ko alam kung bakit. Paano napansin ng National Preceptor ang aming yawer at naging paborito niya? Tapos, Nang ipanganak ang aming yawer, may makulay na ulap. Sabi ng iba, siya ang muling pagkakatawang tao ng munting swerte. Siguro kaya siya tinawag ng National Preceptor. Gusto niyang gawing estudyante si Yawer. muling pagkakatawang tao ng swerte. Gagawing estudyante. Maghihintay ako rito. At asahan ko ang mabuting balita mula sa inyo. Ang aming Yawer ay malapit ng tapakan ang ulo ng maliit na kaibigan. Pero hindi siya nag-aalala. Sige na. Uwi na muna ang babaeng asawa ng ministro. Ama, hindi ba tayo alis? Hindi pa. Manood muna tayo ng magandang palabas. Nakikipagtagpo sa National Preceptor. Ito ang aking anak na babae, Muyaw. Ano kayong mga bagay? Akala ba ninyo, ano ang aking National Preceptor Manor? Kahit sino na lang pwedeng pumasok. National Preceptor, sabi ng Deputy Director ng Bureau of Military Affairs, kayo ang tumukoy at gustong makita kami. Ang banso ng Duke Wen household. Ang gusto kong makita ay ang bonso ng Duke Wen household, ang anak na babae ni Wenshi. Naiintindihan ba? Dapat ba kayong makita ako? Umalis. Umalis na kayo. Ama, laging ganoon ka bungisngis ang National Preceptor? Ngayon alam mo na kung gaano siya kamagalang sa'yo kanina. Tapos na ang palabas, umalis na tayo. Baka nakakaabala tayo rito. National Preceptor. Sige na, huwag ninyong istorbohin ang pahinga ng National Preceptor. Baka kayo ay ipalabas at ipakain sa mga isda. Bakit nanito pa rin sila? Tiyak nakita nila ng malinaw. Ang kahihiyan natin nang paalisin tayo ng National Preceptor. Bakit nandito pa rin ang prinsip? Hindi ba kayo ang nagsabi sa akin na maghintay rito? At asahan ko ang mabuting balita. Ano, tinanggap ba ng National Preceptor ang anak mo bilang estudyante? Wala siguro bad mood ngayon ang national teacher. Babalik na lang kami ni Yawer sa ibang araw. Tiyak na tatanggapin ni national teacher si Yawer bilang estudyante. Pirong Jing. Zhao Zhao. Maghintay kayo. Palaging kasama ng prinsesa ang regent, mahirap atakihin. Di pa ako nakapag-practice ng pupet na bata. Subukan muna natin to. Maawa kayo, bigyan naman ng pera. Batang pulubi. Ang baho mo. Bakit di ka pamamatay? Aray, tigilan mo na po ako. Aray. Yawer, laro lang, huwag patayin. AM. Papatayin kita. Huwag kang sumuway, papatayin kita. Igilan na. Yawer. Mga tauhan. Hanapin ang batang babae sa buong lungsod. 100 tael sa makakahanap, opo. Young Master, 3 oras na ang nakalipas. Wala pa ring balita kay Yawer. Sino kaya ang kumuha kay Yawer? Baka patay na si Yawer. Swerteng between si Yawer. Tiyak na ligtas si Yawer. Dali Temple, pwede tayong humingi ng tulong sa Dali Temple para hanapin si Yawer.
Tulog ka na. Paggising mo, bagong pupet ka na. Ginoong Jiang, 3 oras nang nawawala ang anak kong babae. Pakiusap, magpadala ng tao para hanapin siya sa buong lungsod. May kaaway ba kayo? Ang regent lang si Zhao. Ano? Sinasabi mo bang dinukot ng regent ang anak mo? Hindi ibig sabihin ng asawa ko yon. 5 taon pa lang ang anak ko. Buhay o patay di alam. Pakiusap, Ginoong Jiang. Magpapadala ako ng mga tao para maghanap. Gagawin ang lahat para mapabilis. Pero di ko masisigurong buhay o patay ang mahahanap na si Sumuyaw. Mahal, Yawer ko. pero may isang tao na baka makahanap. Ay Sumuyaw sa loob ng 1 oras. Sino? Basta makita lang si Yawer, ginto at kayamanan. Kahit ano, ibibigay namin. Anak ng Prinsipe Regent. Prinsesa Zhao Zhao. Ibig mong sabihin, si Prinsesa Zhao Zhao ay makakahanap kay Yawer sa loob ng 1 oras? Maginoong Jiang, huwag mo kaming paglaruan sa ganitong oras. Ang kaso ni Mang Zhang, ang manika sa Changliuan. Ako ay natulungan ni Prinsesa Zhao Zhao na malutas. Maniniwala kayo o hindi? Hatid na. Pumunta kayo sa bahay ng Prinsipe Regent. Kung ganoon na lang kayo kamuhi sa Prinsipe Regent at kay Prinsesa Zhao Zhao, edi magsumamo kayo sa kanila. Ganitong oras, sino ang naghahanap sa akin? Prinsesa Zhao Zhao, pakiusap, kahabagan niyo po. Iligtas niyo po ang aking anak na si Yawer. Ano ang nangyari kay Sumuyaw? Paghahiwalay namin sa bahay ng pambansang alagad ng batas kaninang hapon, si Yawer ay agaw-agaw ng dinala, habang ako'y di nag-ingat. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung buhay pa siya. 7 taon pa lang ang aking Yawer, hindi dapat siya magkaroon ng masama. Ayon sa pangalawang puno ng dalisi, kay Prinsesa Zhao Zhao, napakadakila ng kapangyarihan niyo. Tiyak na may paan kayong iligtas si Yawer. Prinsesa Zhao Zhao, pakiusap, iligtas niyo po ang aking anak na si Yawer. Tia Yihuan, ikaw ba ang nagtulak sa aking ina na magpakamatay? Wendy Juan, alin ang mas mahalaga? Ang sarili mong anak o ang isang kasinungalingang malalantad na? Pag-isipan mong mabuti kung alin ang mas mabigat. Ako ang natakot na baka may nadaramang matinding pag-ibig pa si Sushizi sa kanya. Kaya pinilit ko siyang magpakamatay gamit ang iyong buhay. Ngunit, kasalanan ko lahat ito, subalit ang aking Yawer ay walang kasalanan. Mahal, ikaw ang nagtulak kay Wenshi na magpakamatay. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Shizi. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang ating Yawer. Tia Juan, tutulungan kitang hanapin ang iyong anak. Kapalit, ikaw ay magpapatunay sa dalisi. Hindi mo na kailangang magpatunay, ako mismo ang magpapahuli sa'yo. Ang pumatay dapat magbayad ng dugo. Ang pagkawala ni Sumuyaw ay hindi ba't parusa mo rin ito? Basta't mabubuhay at makikita kong muli ang aking Yawer. Gusto kong pumasok sa bilangguan. Humiwa ng kawayan, dugtungan ang kawayan, lumipad ang lupa, hinabol ang lungga. Mga munting hayop, tulungan ninyo akong hanapin si Sumuyaw, pwede ba? Kung may balita kayo tungkol sa kanya, sabihin niyo agad sa akin. Zhao Zhao, ipagkatiwala mo na sa amin. Salamat sa inyo. Kanina ba kausap mo ang mga hayop? Ipagkatiwala niyo sa kanila, huwag kayong mag-alala. Halos 1 oras nang lumipas, ipinagkatiwala sa kanila. Talaga bang maaari? Sushizi, kung nagdududa ka sa isang tao, huwag gamitin. Kung ginamit mo na, huwag magduda. Ngayon, maliban sa paniniwala kay Zhao Zhao, ano pa ang magagawa mo? Hindi pwede. Magpapadala ako ng iba pang tao para hanapin si Yawer. Tatay, dalian natin sa kubo sa Nayonuwang sa labas ng lungsod. Pumunta sa Nayon ng Wang sa labas ng lungsod. Bilisan natin. Yawer, gising ka, aking Yawer. Sushizi, bakit kayo nandito? Ang lakas ng loob mo, ang anak na babae ng Shizi ay ginawa mong manika. Ano? Siya pala ang anak na babae ni Sushizi. Hindi ko alam.
Dalhin siya, ikulong sa dalisi, ipasa kay Ginoong Jiang. Opo, Wang Ye. Si Sushizi ang nagutos sa akin na hulihin si Prinsesa Cao Cao. Gawing manika, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya hinuli ko ang batang ito para magsanay. Ano? Su Weijin, ikaw mismo ang nagdala ng kapahamakan sa sarili mo. Dalhin sina Su Weijin at Wen Yuan. Sa bilangguan, ipadakip sa akin. Opo. Wang Ye, kahabagan ninyo ako. Ang pagplano laban sa prinsipe ng imperyo ay parusang kamatayan. Takakin sila palayo. Habag, Wang Ye, Wang Ye, Wang Ye. Zhao Zhao, huwag kang mag-alala, nandito ang tatay mo. Walang sino man ang makakasakit sa'yo. Poprotektahan din ni Zhao Zhao si tatay. Mabuti. Ang aming prinsesa, lalong gumaganda. Inay, kahit hindi ko tunay na tatay si tatay. Pero napakabuti niya sa akin, ang taong nanakit sa inyo. Wala na rin sa mundong ito, huwag nang mag-alala, inay. Nasaan si tatay? Malamang nasa silid aklatan si Wang Ying ngayon. Kapag nakita kita, talagang pakakasalan kita at papapasukin sa aking tahanan. Magugustuhan mo rin si Zhao Zhao, di ba? Napakagandang anak na babae ni Zhao Zhao. Tatang. Namiss ko na si Tatang. AMM. Tatang, bakit mo ginuguhit ang larawan ni inay? Inay. Ganito talaga ang itsura ng aking ina. Anak, ang ating Zhao Zhao. Pag malaki ka na, ano ang gusto mong gawin? Sumakay ng kabayo at magpana? O mag-aral ng sining? Hahanapan kita ng pinakamahusay na guro. Gusto kong maging katulad ni Tito Ganda. Humuli ng masasama at magsyasat. Gusto kong maging Deputy Minister ng Dali Templo. Mapanganib ang Dali Temple. Tatang, sinabi mo lang kanina na ibibigay mo ang lahat ng gusto ko. Prince. Narito si Deputy Minister Jiang para makipagkita. Tito Ganda. Hindi ako makikipagkita. Sabihin mo lang na abala ako. Prince, hindi kayo ang kausap ni Minister Jiang. Si Princess Zhao Zhao ang hinahanap niya. Gusto kong makita si Tito Ganda. Prince. Princess. May kaso ka na naman ba? Na kailangan ng tulong ni Princess Zhao Zhao. Jiang Sezhou, nasaan na ang iyong kahangahangang kakayahan sa paglutas ng kaso? Ngayon, wala si Zhao Zhao. Hindi ka na ba marunong magsiyasat? Ayos lang, Tito Ganda. Mahilig naman ako sa paglutas ng kaso. Ang kasong ito, talagang kailangan si Princess Zhao Zhao. Minister Jiang, sino ito? Ito si Princess Zhao Zhao. Kung hindi kayo kontento sa aking hatol, ipaliwanag ninyo ang totoong nangyari kay Princess Zhao Zhao. Iyak na magbibigay siya ng kasyasyang solusyon. Princess Zhao Zhao, gusto kong maghiwalay kami. Hindi na kami magkakasundo. Pero may alagaan kaming hayop. Mayroong 39 na manok, 22 na gansa, at 2 na pato. Hinati kami ni Minister Jiang sa kalahati. Pinatay ang sobrang manok para kainin, tapos maghihiwalay. Pero ako ang nag-alaga sa mga gansa. Mabilis silang mangitlog at kumita ng pera. Paano naman hatiin sa kalahati? Princess Zhao Zhao, ang mga sisiw at iba pang hayop. Ako rin ang nag-alaga mula noong maliit pa. Sino ba ang mas naghira? Ayoko ring. Hatiin sa kalahati. Alam na nung prinsesa, magdala ng isang manok, isang gansa at pato ang dalhin. Anong silbi ng mga hayop na ito? Ang mga manok sa bahay ay hindi nabubusog. Alam ko na. Ano ang alam niya? Lizzie, magkano ang pera para sa patukan ng manok ang ginamit mo sa pagsusugal? Alam mo na ang 39 na manok na ito ay hindi nabusog kahit isang araw. Ano? Ang pera para sa patuka ay ginamit mo sa pagsusugal. Kaya pala mula sa mahigit 50 manok, ay natira na lang ang ganito. Wala akong ginawa. Lizzie, ang mga manok na iyon ay ayaw sumunod sa iyo. Pero ang mga pato ay talagang pinalaki mo. Nang ipanganak ang 2 pato, ikaw ang unang nakita nila. Itinuring ka na nilang ama. Alam kong gusto nila ako. Lizzie, ipinapahayag ng prinsesa, ang 2 pato ay para sa iyo.
Ang natitirang manok at gansa ay para sa iyong asawa. Salamat, prinsesa. Hindi pwede. Bakit 2 pato lang sa akin? Magino Jiang, bakit hindi hatiin na lang natin? Ang prinsesa ay walang alam sa paglilitis. Ang mga salita ni Prinsesa Zhao ay ginto. Sinusunod ko ang Prinsesa Zhao. O gusto mo bang dalhin ko ang mga tao sa sugalan? Para makita kung magkano ang nalustay mo? Huwag na, huwag na. Hindi na kailangan, Magino Jiang. Salamat, Prinsesa Zhao Zhao. Ito ang manok para sa inyo. Dalhin niyo sa palasyo para pampalakas. Ano ang kasalanan ko? Nagpatutulang ako sa korte. Tapos papatayin at kakainin na ako. Huwag kang mag-alala, minting manok. Hindi kita papatayin. Salamat. Prinsesa Zhao, gusto mo ba ng adobo? O nilaga? Pag-usapan natin sa palasyo. Magino Jiang, sumama ka sa amin sa palasyo para kumain. Ayokong maadobo o manilaga. Hindi ako makakakain ng manok, kaya hindi na ako sasama. Kung hindi manok, iba naman. Bisita ka lang, sumama ka na. Ang dami mong sinasabi. Sige, salamat sa pag-anyaya. Kakainin ba nila ako o hindi? Hindi ka namin kakainin, minting manok. Mabuhay ka ng masaya sa palasyo. Salamat, batang babae. Naisip ko na. Si Zhao Zhao ay mahilig maglutas ng kaso. Hayaan mo na lang siyang sumunod sa iyo ng matagal. Sa pampublikong pagdinig, ang kanyang masigasig na paglutas ng kaso ay para siyang kumikinang. Maraming salamat, mahal na hari. Sana anak ko na lang si Zhao Zhao. Ahim yan.